ako po, that time ang nasa isip ko, bakit ang nakukunan namin yung batuhan, putukan, pero yung actual demolition, na ginigiba yung bahay, wala kaming footage. Kaya po binaybay ko yun. Kasi narinig ko po nag-smash na sila ng gate and malayo yun eh. Natatanaw ko po, winawasak nila yung gate. Kaya po naglakad ako palapit doon. So naglakad po ako palapit. Nung malapit na po ako, nilabas ko po yung cellphone ko para po ma-videohan yung pagsira nila dun sa gate na dilaw. Doon ko po nakita itong lalaking nakaputi. Na tinuro po ako, sumigaw po siya. Nagbi-video! Nagbi-video! Kunin nyo! Habulin nyo! Actually, gusto kong, pag ganun ako gusto kong tumakbo pabalik. Kunin mo! Sabi niya, putang ina mo, kunin mo! Nung ina-assess ko yung sarili ko, hindi ako natatakot sa kanya. Para akong na-shock na, tao ba to? Tao ba tong karap ko? Bakit siya galit na galit? Sabi ko, sir, media po. Wala akong pakialam kung media. Putang ina ka, ganun talaga. Kunin nyo, yung mga security, in fairness po, walang kumikilo sa kanila. Kinocommand sila, kaya naisip ko po na team leader siya, kinocommand siya nung naka-t-shirt na puti. Pero wala pong kumikilos sa mga naka-security. Hanggang may hinataw po siya. Sinabi ko sa inyo po, ina nyo, kunin nyo. Yun po yung dinaluhong ako ng mga security. Pero bago yun, winasiwas niya na ako na napahiga po talaga ako sa lupa. Nakikipagilahan po talaga ako sa cellphone ko that time. Sorry po, kahit ako sinasabi ko noon, kung kukunin ng cellphone gamit, binibiling ko po yun sa mga anak ko, ibigay nyo na kasi hindi yan ang katumbas ng buhay ninyo. Pero that time, sorry again, ang iniisip ko po, hindi pa ako bayad. 5 months pa lang pong nahuhulugan yung cellphone na yun sa home credit. Eh nasabi ko pa po yun sa kanila, sir, sabi ko, ito po yung cellphone ko. Wala pa po akong nabibideo, binuksan ko siya. I-delete, bakit mo kukunin yung cellphone ko? Hindi pa nga to bayad. Wala akong pakialam si putang ina. Akin na yan. Sabi ko, i-delete mo na lang lahat ng video na makikita mo, please. Kasi kung yun lang naman ang concern nila that time, bakit mo kukunin yung, talagang tinatan ko siya, ba't kukunin mo yung cellphone? Nakikipagilan ako, nakahiga na ako. Yun yung hinila niya yung bareta cabra dun sa yung nakabalot ng t-shirt na putang ina kayo, mga putang inang demonyong media kayo. Matagal na dapat tapos tong trabaho to, sabi niya. Pero dahil inilalabas niyo ng ilan, tumatagal yung trabaho namin, dapat sa inyo binabao ng buhay. Nung ginanon niya na yung bareta, narinig ko, may sumisigaw, no, please, woman, lady, no, please, sabi niya gano'n. Nakita ko lang sa peripheral vision ko na may maliit na mama na nagsasalita ng gano'n, na yun po yung hinampas niya kasi napak po dito ng isa. So medyo na po siya kasi terrorist po yun. Pero hindi na po malinaw sa akin yung pangyayari dahil pagkatapos nun, kinuha po niya yung baril niya, kinasa niya, tinutok niya po sa akin. Ano yung sabi niya? Dapat sa'yo binabaon na sa hukay. Pagtutok niya po ng baril, actually, bago niya tinutok yung baril, tinaktak niya yung bag ko. Sabi niya, nakuha niya na yung cellphone ko. Tingnan mo kung may isa pang cellphone, nilaglag niya. Siya rin, the same man yung nakaputi. Sabi ko nga, eto ko na lang naisip, ang talas ng mata niya, yung wallet ko po dinampot niya. Kaya po, nag-attempt pa ako, nakipaghilahan ako ulit sa wallet ko. Sabi ko, kunin mo na lang yung pera, sir, wag naman po yung ID ko. Lahat po ng ID ko nandyan. Sabi ko, wag naman po, pati yung ATM ko nandyan. Pero talagang yun, kinuha niya po yun, nakikipaghilan ako. Kaya binunot niya po yung baril niya, tinutok niya po sa akin. Nung tinutok niya po yung baril niya sa akin, talaga pong nakatitig ako sa kanya, kaya kaya ko siyang i-identify. Tintigan ko pong mabuti yung mukha niya. Kasi sabi ko po sa sarili ko, hindi ko kakalimutan yung mukha mo kahit sa kabilang buhay. Dahil ikaw, ang dahilan kung bakit mawawalan ng nanay ang mga anak ko, mawawalan ng lola ang mga apo ko. Kaya talaga po tinitigan ko lang siyang mabuti. Tapos parang siguro ako na rin on the lighters, pinapagaan ko yung kalooban ko. Kasi nakita ko po, kulang na lang magbuga ng apo yung mata niya sa galit niya. Sabi ko sa isip ko, totoo pala yun. Kapag ka mamamatay ka, it's either malapit na yung birthday mo, or katatapos lang ng birthday mo. Parang nakita ko po yung picture ng lapid ako. Si birthday ko po bukas. Sabi ko, March 12 ako namatay. Tapos March 15 yung birthday ko. Tapos pumikit na po ako. Doon ko po narinig yung boses ng Pinay na wag po.
po siyang barilin. Sinila po, yung hila sa kamay. Papasok po, nabuksan niya na yung screen door. May pumutok po. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Nakuha po yung attention niya. Yung pong baril na nakaumang sa akin. Yung pong gate na dilaw, gumilid po siya doon, pumutok siya ng dalawa. Pero sumisigaw siya, utang ina niyo, gusto niyo na ubusan na lahat. Tapos hinila niya po. Fortunately, hindi po ako nahila niya. Nahila niya po yung, akin na yan. Kinukuha niya po ako. Akin na yan. Dito kali ka rito. Doon ako nakaramdam ng takot kasi nakita ko yung putok siya ng putok. Tapos hinihila niya ako. Feeling ko ako yung gagawin niyang panangga doon sa kung sino man ang kabarilan niya. Pero naisara na po, nahila na ako sa loob, naisara po nung nga po yung screen door. Tapos sabi po niya doon sa mag-ina niya tsaka sa akin na dumapa kami. Nung medyo pa po yung putukan, bumalik po siya. Akin na yan, ilabas mo yung putang. Putang ina ng babae na yan, ilabas mo yan. Pinapasok na po ako ng CR nung hapon. Hindi ko po alam kung gaano ako katagal. Pero nung sinabi po sa misis na nga po na, ma'am, meron akong naiwan na cellphone dito kasi kinuha po nila yung dalawang laptop ko. At saka po yung tatlong cellphone namin kasi akala niya tatlo kami na itabi ko to. Yun po yung wala rin po ako maisip na number. Bakit hindi ko na sa ulo na yung number? Nalala ko lang po yung mister ko dahil parehas kami ng number. Yung last number na nga magkaiwalay, 28 ako, 2827 siya. Yun po yung nagsabi lang ako na sa ngayon, basta ito lang sabi mo, pumunta ka doon sa radio station namin. Sabihin mo lang, sa ngayon, safe ako. Sa ngayon, yun lang kaya ko sabihin sa'yo. Huwag nilang pasusunurin dito si Karoti, si Ronel at si Jack kasi inaabangan sila kasi narinig ko, kukunin yan dito. Abangan yung kukunin yan dito. Wala po ako nakitang presensya ng pulis doon. Kaya takantaka po ako. Bakit sila nagkakandak ng demolition? Nakipagbarilan sila. Wala po talagang presensya ng pulis. Had I seen one, tatakbo po ako sa pulis, pero wala akong pulis that time. Inunahan po nila yung mga pulis. Pumasok na po sila, nagpaputok na po sila, nanira na po sila. An hour after or so, saka lang po merong presensya ng pulis na nagpaiba po dun sa atmosphere. Medyo humupa po. Medyo kumalma po yung tensyonadong sitwasyon. Tapos nakita ko po doon, puro pulis na. Puro pulis na po yung nakita ko.